Ika-23 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang suot na sapatos ni Secretary Cho. Pati na rin ang suot nito na may dala pang tungkod. Na nakatingin sa kanya silang dalaw na walang masabi. At tinanong ni Secretary Cho ang mga ito na sinabi na bakit daw ganyan ang mga reaksyon ng mga mukha nila. Na sinabi sa kanya ng ating bida habang makikita ito na mukhang pinaghandaan daw niya ito ng mabuti buong magdamag. Natumugon ito at tumawa na sinabi na siyempre daw naman. Gusto daw niyang makabalik sa Korea ng buo. Dagdag pa niyang sinabi na hindi daw ba ang saya kapag pwede kang mamili gamit ang pondo ng kumpanya ng legal. Na sinabi ng ating bida sa kanya na Chief Secretary. Sa tingin daw niya mas mabuti kung siya na lang ang pupunta. Natumugon ito na sinabi sa ating bida habang pinapahinto siya sa pagsasalita na hindi daw niya babawiin ang sinabi niya. Na napahinga naman ng malalim si Chief Nam na sinabi na mukhang hindi na talaga kita mapipigilan ngayon, tama ba? Kung gayon, sabihan mo na lang ako pag bumaba ka na. At pupuntahan ko kayo rito para sunduin kayong dalawa. Natumugon si Secretary Cho na okay. Nakumaway na si Chief Nam na sinabi sa kanila na sige, sana makabalik kayong dalawa ng ligtas at maayos. Nalumingon si Chief Cho na sinigaw nito na hoy. Huwag daw siyang magsalita ng mga senyales ng kamatayan. At pagkatapos ay makikita ang bundok. Na silang dalawa ay patuloy na naglalakad sa kailaliman nito. Nalumingon ang tingin ang ating bida na sinabi kay Secretary Cho na kung pagod na daw ba siya. Kung gusto daw niya pwede naman daw silang magpahinga. Humawak sa kanyang salamin na sinabi niya sa ating bida na huwag daw siyang mag-alala tungkol sa kanya. Bilang isang elite secretary daw ng Korea, hindi daw ito magiging problema sa kanya kahit gaano pa daw kahaba ang pag-akyat sa bundok. Nalumingon ang ating bida na nakangiti na itinuro ang unahan na sinabi na talaga daw ba. Kung ganun magpatuloy pa daw sila ng kaunti. Sinabi naman ni Secretary Cho sa kanyang sarili na habang makikita na nakatingin sa ating bida na kaya ngayon. Gumagawa rin daw siya ng reaksyon ng mukha na ganyan sa harap niya. Sinabi pa niya sa isip habang makikita ang ating bida na sobrang lamig ng pakiramdam niya nang una daw niya siyang makita. At talagang marami na daw siyang pinagbago. Na sinabi pa niya sa isip habang makikita ang ating bida na nakatalikod na siguro, ibig sabihin nito ay kinikilala niya ako bilang isa sa mga tao niya. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na talagang kahanga-hanga kung gaano siya nag-iiba ng ugali depende sa kausap niya. Bagamat yon din daw ang dahilan kung bakit siya talagang nakakatakot. At biglang nadulas ang kanyang sapatos. Na ito ay napasigaw at napatingin sa ibaba. At ito ay nagulat ng pabagsak na sa bangin. Nananlaki ang mata nito habang nakatingin sa ibaba na sinasabi sa isip na saglit lamang daw. Siya daw ba ay bumabagsak na? Na biglang mabilis na inaabot ng ating bida ang kamay niya. Na ito ay inabutan niya habang nakahawak sa malaking bato. Na sinabi ng ating bida sa kanya na kung siya daw ba ay ayos lamang. Na nagulat ito na hindi makapaniwala. Nang makita niya ang daliri ng ating bida ay ibinaon sa bato. At pagkatapos ay makikita na sila sa itaas na sinabi ng ating bida sa kanya na mukhang ang snow daw ay nagiging delikado sa daan. Ayos lang daw ba siya? Natumugon ito habang nakaluhod sa lupa na ayos lang daw siya. Salamat. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na tiyak daw na nagulat siya. Siguro daw ay magpahinga muna sila dito. Makikita ang bangin na dapat mahulog si Secretary Cho. Na ito ay pinagmamasdan niya na napasabi na muntik na talaga siyang mamatay. Natumingin sa ating bida habang hawak ang kape na sinasabi nito sa kanyang isip na pero paano daw ba naging sobrang kalmado ng taong ito? Talaga daw bang siya ay isang lalaki na naging high schooler lang ilang linggo na ang nakalipas? Sinabi pa niya sa isip habang makikita ang ating bida na masayang nakatingin sa malayo na. Sa tingin ko naiintindihan ko kung bakit gustong-gusto siyang malapit ng chairman. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na nakakabaliw, pero parang lahat ay posible para sa kanya. Natumingin sa ating bida na sinabi pa niya sa isip na kahit na ayaw kong aminin ito. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya na parang magiging ligtas ako basta't kasama ko siya. Makikita ang kalangitan na malapit ng lumubog ang araw. Na sinabi niya sa ating bida na may kakaibang reaksyon ng muka na excuse me. Na tinatanong niya ang ating bida na kaya. Ang sinasabi mo bang hindi tayo pupunta sa tuktok ng bundok na ito? Na napakamot sa pisngi ang ating bida na medyo tumawa na sinabi na oo,
Ang Mount Tian ay parang isang hanay ng mga bundok na binubuo ng maraming bundok. At aabutin pa tayo ng 3 araw para makarating sa ating destinasyon. Naibinuka ang mga kamay ni Secretary Cho na sinabi sa kanya na 3 araw. Na sinabing muli sa kanya ng ating bida na sabi daw naman niya sa kanya na mas mabuti kung siya na lang ang pupunta. Natumugon na sinabing muli sa kanya ni Secretary Cho na dapat daw ay sinabi na niya sa kanya ng mas maaga. Na makikita ang mata niya na pinagpapawisan na sinasabi sa isip na napakabobo ko. Niloko niya ako. Akala ko 1 araw lang ang kailangan kong tiisin. Minamaliit ko ang taong ito. Na hindi makapaniwala na sinabi pa niya sa isip na magiging ligtas ako, kalokohan. Bakit pa daw niya siya pinuri? Dagdag pa niya sa isip habang makikita ang ating bida na siya daw ay isang parang naglalakad na disgrasya. At sinabi ng ating bida sa kanya na gumagabi na daw. At sila daw ay maghanda na para sa kanilang matutulugan. Na nakatingala lang si Secretary Cho at pagkatapos ay napasabi sa kanyang isip na inay. Namimiss na kita. Na lumipat ang eksena sa larawang ito. Na sinasabi ng babae na teka lang. Ang sinasabi daw ba niya ay natalo siya? Na makikita ang muka nito na sinabi pa na sino daw naman ang nakalaban niya. Ito daw ba ay ang mga lintik? Nasa high party. Ang babaeng ito ay ang Jungmo Group Vice Group Leader na si Lin Feng. Nakumamot sa ulo ang lalaking ito habang tumatawa na sinabi tungkol daw dyan sis. Magagalit ka ba kung sabihin kong isa siyang turista? Ito pala ay ang Jungmo Group Executive na si Liu Qi. Na nagulat ito na siya ay hinagis ng plorera na agad naman itong nasalo niya. Na makikita ang babae na si Lin Feng na tumingin kay Liu Qi ng kakaiba na sinasabi sa kanya nito na sis. Akala ko ba pinapahalagahan mo ang bagay na ito? Muntik mo na itong basagin. Na sinabi sa kanya nito na ano daw ang sinabi niya sa kanya tungkol sa pagtrato sa lahat. Iyon daw ba ay parang biro lang sa kanya? Na makikita si Liu Qi na hawak ang plorera na sinabi pa sa kanya ni Lin Feng na gusto mo bang bumalik sa solitary. Ibinalik niya ang plorera sa lamesa nito at sinabi na isa daw siyang martial artist. At wala daw silang laban sa kanya. Natumugon ito na sinabi na isang martial artist. Na sinabi pa nito na ang mga siraulong martial artist na yan. Bakit daw ba sila umiiral sa panahon ito? Na pinatahimik siya ni Liu Qi. Na napasabi ito na ha. Na sinabi pa nito habang makikita ang pinto na speaking of the devil. Anong nagdala sa'yo sa simpleng lugar na ito? Natumugon ang nakamaskara na sinabi na akala ko ba sinabi na namin sa'yo na ang mga mata namin ay nasa lahat ng dako. Lin Feng. Na nakangiti ito pero naiinis na sinasabi sa isip na ang mga nakakatakot na mga lintik. Na sinabi pa ng nakamaskara sa kanya na nandito ako para magbigay ng babala. Huwag mong habulin ang marshal na yon. Kami na ang bahala sa kanya. Habang nag-iisip si Liu Qi ay sinabi pa ni Lin Feng na pero grabe ang mga sugat ng mga tao namin dahil sa kanya. Natumugon ang nakamaskara na sinasalungat mo ba ang martial union? Natumawa si Lin Feng na sinabi na syempre hindi. Bakit naman namin gagawin yon? Na makikita ng muka ng nakamaskara na sinasabi na mabuti. Mahalaga para sa isang tao na malaman ang kanyang lugar. Kami na ang bahala sa kanya. At huwag ka nang makialam dito. Na sinabi pa ni Lin Feng na okay sige. Mag-ingat ka sa biyahe pabalik. At pagkaalis ay binato niya ang plorera sa pinto. Na sinabi ni Liu Qi sa babae habang nangangalit ang ngipin nito na nabasag mo na ito sa pagkakataong ito. Na makikita ang plorera na nabasag na sinabi sa kanya ni Lin Feng na alam mo ba ang kanyang kinaroroonan. Natumugon ito na sinabi na oo, sinasabi nilang pumunta siya sa distrito. Na sinabing muli sa kanya ni Lin Feng na kung isa sa alang-alang na ang kanyang grupo ay bumili ng mga kagamitan sa pag-hiking, mukhang plano nilang pumunta sa hanay ng mga bundok malapit sa Guangzhou. Sinabi pa niya na kakaibang umiti si Liu Qi na gaanong karaming suporta ang kailangan mo para maalis siya. Natumugon ito habang makikita ang muka ng babae na hayaan mo lang akong humiram ng ilang bagay mula sa warehouse. At saka, okay lang ba kung isama ko ang skewer at meatball? Natumugon ito na sinabi na okay sige. Gawin daw niya iyon. Habang papaalis na si Liu Qi, ay sinigaw pa nito sa kanya na pumunta ka at patayin ang siraulong marshal na yan. Natumugon ito na masusunod daw iyon. Na lumipat ang eksena sa kuwebang ito.
na kung saan makikita ng apoy na silang dalawa ay mahimbing na natutulog. At biglang bumangon ang ating bida na tiningnan niya si Secretary Cho kung talagang tulog na. Na ang ating bida ay tumingin sa labas. Na ang kabundukan ay makikita sa ilalim ng gabi. Na makikita ang kanyang mga paa na naglalakad. Na tumigil ito na nakatingin sa gilid. At sinabi niya na pwede na daw siyang lumabas. Na makikita ang paa ng isang lalaki na nakakobley sa isang puno na sinasabi ng ating bida na huwag mo akong piliting ulitin pa. Alam kong nandyan ka. Kaya mabuti pang lumabas ka na. Na sinabi sa kanya ng lalaki na kung ganun naramdaman daw pala niya siya. Na sinabi ng ating bida sa kanya na paano ko hindi mararamdaman iyon kapag punong-puno ka ng hangaring pumatay na ganyan. Na sinabi pa ng ating bida. Habang makikita ito na alam kong sinundan mo ako simula pa sa airport. Na tumugon ito na kahanga-hanga. Kaya alam mo na noon pa. Na humawak sa baba na sinabi pa niya na meron kang matalas na pandama. Dagdag pa niya na ang isang batang mataas na antas ng martial artist mula sa Korea. Na makikita ang mata nito na sinabi pa niya na bakit parang sobrang excited mo. Na nakangiti ang ating bida ng kakaiba na sinabi niya na pinaplano ko lang sanang magmatsyag ng kaunti pang panahon. Pero ang nangyari kahapon ay nagbigay sa akin ng sigla. Na pinatigas ang kanyang mga daliri na sinabi pa niya na kailangan kitang harapin. Na makikita ang lalaki ay naghanda ng marinig niya ang sinabi ng ating bida na sinasabi pa nito na kaya't balak mo talagang atakihin ako kahit anong mangyari. Dagdag pa niya na okay sige, mukhang wala ng ibang pagpipilian. Na sinabi pa nito habang masayang nakangiti ang ating bida na siya daw ay si Wu Yuan ay tuturuan daw siya ng leksyon. At dito na po nagtatapos ang ika-22 kabanata. Ika-23 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita silang dalawa na naghanda na ang lalaki habang ang ating bida ay nakatingin lang sa kanya. Na makikita ang ating bida na napapaisip. Na sinabi niya sa lalaki na ang posisyon mo. Ito ba ay isang bersyon ng Xingyiquan? Na tumugon ito na sinabi na Xingyiquan. Ano daw iyon? Na sinabing muli ng ating bida sa kanya na oo, medyo matagal na. Ang mga pangalan ay pwedeng magbago. Na napasabi na naman ang lalaki na anong pinagsasabi daw niya. Na medyo matagal na. Na sinabi pa ng lalaki na napakayabang mo para sa iyong edad. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanyang isip na hindi ba alam ng lalaking ito ang tungkol sa mga returners. Maaaring ang mga returners ay mas nakatago sa China. O baka naman sobrang mababa ang ranggo ng lalaking ito para malaman ang katotohanan iyon. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya sa isip na sige, malalaman ko ng sigurado pagkatapos ko siyang makalaban. Na makikita ang lalaki na siya ay pinagmamasdan ng ating bida. Na makikita ang muka nito na siya ay pinagpapawisan sa takot na sinasabi niya sa isip na teka, itong kakaibang pakiramdam ng pressure. Na sinabi pa niya na ito daw ba ay isang demonic arts. Na sinabi ng ating bida sa kanya na gawin na daw nila ito. Habang mabilis siyang susugod ay sinasabi ng lalaki sa isip na hindi ko alam na gumagamit siya ng vulgar demonic arts. Kung ganoon, kailangan ko siyang patayin bago siya lamunin ng demonic key. Na sinabi pa sa isip ng lalaki na makikita ang muka nito na mabilis siya. Pero simple ang mga galaw niya. Makikita ang kamay nito na sinabi pa niya sa isip na sasanggain ko ang kanyang atake at gagamitin ang sariling momentum ng demonic practitioner na ito para itarak ang atake sa kanyang puso. Dagdag pa nito na tatapusin ko ito sa isang hampas. Na makikita na parating na ang atake ng ating bida sa kanya. Na nakatingin ito sa kanyang kamao. Na makikita ang mata nito na napasabi sa isip na ayos daw. Na makikitang malakas tumama ang suntok ng ating bida sa lalaki. Na makikita ang kabundukan sa ilalim ng gabi na nanginig sa lakas ng ginawa ng ating bida. Na makikita ang puno na nalagas ang mga dahon. Na sinasabi ng lalaki habang nakasandal sa malaking puno na paano. Sigurado akong nasangga ko ang atake. Na makikita ang ating bida na nakatingin sa kanya na sinabing muli ng lalaki na paano. Na makikita ang muka nito na napasuka. Nakatingin ang ating bida sa kanyang kamao na sinasabi sa kanyang sarili na buwisit. Aksidente ko siyang natapos sa isang hampas. Mukhang masyado akong na-excite. Na makikita siyang nakatingin sa lalaki.
Na nakita niya ang ginawang tama niya sa kanya na sinabi sa isip na basag ang mga tadyang niya. At nahihirapan siyang huminga. At itinapat niya ang kanyang kamay sa katawan ng lalaki na sinabi niya na hayaan mo akong tulungan ka ng kaunti. At pagkatapos ay makikita ang liwanag sa likod ng puno. Habang umuubo ito ay makikita ang ating bida na sinabi ng lalaki sa kanya na paano. Na makikita ang muka nito na sinabi pa sa ating bida na paano. Daw siya nakakapagpanatili ng kanyang katinuan pagkatapos gumamit ng demonic arts. Na sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na hindi ba maayos na naipapasa ang demonic arts sa panahon ito. Sa katunayan, kung talagang galing ako sa nakaraan, may katwiran dahil ni ang red flame art ko o ang blue flame art ng asul na demonyo ay hindi na ipasa. Na sinabi ng ating bida sa lalaki na magtatanong ako. At hindi ko ulitin ang mga ito. Kaya mag-isip ng mabuti bago ka sumagot. Na makikita ang lalaki na sinabi pa niya ang unang tanong na bakit mo ako sinundan. Natumugon ang lalaki na sinabi na sinusundan daw niya ang marshal na lumitaw sa airport. At iyon ang trabaho na hinihiling sa akin. Na tinanong muli ng ating bida na hinihiling. Mula kanino? Natumugon muli ito na sinabi na isang grupo daw ito na tinatawag na Martial Union. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na Martial Union. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa grupong iyon. Na nagtanong muli ang ating bida na anong klase ng grupo ang Martial Union na ito. Natumugon ito na sinabi na ang Martial Union ay isang grupo ng mga martial na nag-aalaga ng mga bagay sa mga anino. Sila lang ang kliyente ko, kaya't hindi ko rin alam ng marami. Pero narinig ko na ang mga namumuno sa Martial Union ay mga ganap na mataas na antas ng martial artists na nalampasan na ang mga hangganan ng tao. Na sinabing muli ng ating bida sa kanya na paano ko sila makokontak. Natumugon ang lalaki sa kanya na wala akong paraan para makontak sila. Dumadalaw lang sila sa akin kapag gusto nila. Na sinabi ng ating bida na ganun daw ba? Na napahawak sa ulo ang ating bida na walang masabi. Pagkatapos ay makikita ang lalaki na tinanong niya ito na kung susundan pa daw ba niya siyang muli. Natumugon ito na sinabi na hindi na daw siya susunod. Na tumalikod na ang ating bida na nakangiting lumingon na sinabi na kung ganun. Hindi na kita papatayin. Subalit, tandaan mo na hindi ako nag-aalok ng ganitong awa ng 2 beses. Na sinabi ng lalaki sa kanya na maraming salamat daw. Habang naglalakad ang ating bida, ay nakangiting sinasabi niya sa kanyang isip na Martial Union daw pala ha. Iniisip daw niya kung gaano sila kagaling. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang masasarap na pagkain. At ang mga nagsisigandahang mga babae na tumatawa. Na si Secretary Cho ay sinusubuan ng ubas ng isang magandang babae. Na sinasabi nito na ito daw talaga ay sobrang saya. Na ito ay napapalibutan ng mga nagsisigandahang babae na sinasabi pa niya sa kanyang isip na kung gayon, ito daw pala ang China. Isa daw talaga itong ganap na paraiso. At pagkatapos ay nakita niya ang isang babae na nag-iisa sa upuan. Na tinawag niya ito na sinabi na lumapit daw siya sa kanya at makipaglaro. Natumugon ito na ano siya daw ba? Na sinabing muli ni Secretary Cho na bakit hindi daw siya lumapit sa kanila at makisaya. Natumugon ang babae na pero parang ikaw ay sobrang matikas. Na sinabing muli sa kanya ni Secretary Cho na tingnan mo kung gaano siya mahiyain, napaka-cute niya. At pagkatapos ay nagiba ang muka ng babae na naging kamuka ni Chairman Huang na sinasabi sa kanya na kaya't nagdesisyon kang maglaro sa halip na gawin ang trabaho mo. Ang lakas ng loob mo, Secretary. Sinabi pa nito habang nagiba ang muka ni Secretary Cho na kung gusto mong mag-relax ng ganyan, matutulungan kitang gawin yan sa buong buhay mo. Na napasabi ito na Mr. Chairman. Paano daw siya? Na hindi na ituloy ang sinasabi. At pagkatapos ay napalingon siya sa 2 babae sa kanyang gilid na sinasabi pa niya na na-disappoint ako. Mataas ang inaasahan ko sa'yo. Na napasabi si Secretary Cho na Director Baek. Na sinabi naman ng isa na mag-hiking na lang tayo. Na napasabi na naman si Secretary Cho na Jinho. Na makikita ang tatlo na sina Chairman Huang, Jinho, at Director Baek. Na biglang nagising mula sa bangongot si Secretary Cho. Na bigla siyang napatulala habang mahimbing na natutulog ang ating bida. Na makikita ang butas sa kuweba na napasabi si Secretary Cho na hay salamat isa lang daw pala iyong panaginip.
Nag-crossdress ang chairman. Anong klaseng bangungot daw iyon? Na sinabi pa niya habang humawak sa kanyang salamin na sa totoo lang, malamig ang katawan ko at tuyo ang lalamunan ko. Kaya talagang nag-overnight ako sa ganitong lugar. Hindi ko inisip na matutulog ako sa ganitong lugar. Na makikita ang ating bida na mahimbing na natutulog na sinabi pa niya na at mukhang walang problema si Jinho dito. Sinabi pa niya habang makikita ang puno na pinagsandalan ng lalaki na napakaganda ng maging bata. At pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa pag-akyat ng bundok. Nakumuha si Secretary Cho ng tubig. At ito ay tinitigan niya at pagkatapos ay nagulat. Napalingon ang ating bida habang sinasabi ni Secretary Cho sa kanyang sarili na masama ito. Hindi ako nagdala ng sapat na tubig. Mayroon pa tayong 3 o 4 na araw na lalakbayin. Ano ang gagawin ko? Na tinanong ng ating bida na kung kailangan daw ba niya ng tubig. Na sinabi ni Secretary Cho na hindi. Hindi ko kayang uminom ng tubig na dinala mo para sa'yo. Na ipinakita ng ating bida ang laman ng kanyang bag na sinabi na ayos lang. Nagdala ako ng sapat para sa ating dalawa. Na napasabi si Secretary Cho na ano? May ganun kang dami? At bitbit mo lahat yun sa buong oras na to. Na sinalo ni Secretary Cho ang ibinigay sa kanya ng ating bida na sinasabi pa niya na nagdala ako ng sapat na tubig at asin para mas mapadali ang biyahe. Na nagpasalamat sa kanya si Secretary Cho. At napasabi ito sa kanyang sarili na mas madali. Kaya mas pinili niyang magdala ng ganung bigat sa loob ng 3 araw kaysa walang tubig. Na makikita ang bundok na sinabi pa ni Secretary Cho na bueno. Paano tayo kakain? Hindi ko akalain na ang mga calorie bar ko ay tatagal sa atin ng 3 araw, na masayang tumugon ang ating bida na sinabi nito na huwag daw siyang mag-alala tungkol dyan. Natumugon si Secretary Cho na okay. Na sinabi pa niya sa isip na ang mga salita mo ay lalo lang akong pinag-aalala. At pagkatapos siya ay gumawa ng apoy. Na makikita ang ating bida ay may hawak na kutsilyo. At itinapat niya ito sa isang anino. At biglang natalsikan ng dugo sa muka si Secretary Cho. Na nakangiti ng kakaiba ang ating bida hawak ang kutsilo na sinasabi na pasensya na. Matagal na akong hindi nakapagbalat ng kahit ano. Pasensya na sa pagdapo ng dugo. Na napasigaw si Secretary Cho na sinabi na tigilan mo na ang paglalaro ng ganyan. Kinakabahan na ako. Na sinigaw pa niya na sabi mo nga, aayusin mo ang problema sa pagkain, pero bakit ang daming kuneho? Parang pinatay mo na ang isang buong pamilya para dito. Sinabi pa niya habang nagpupunas ng muka na Jinho. Talagang kakainin mo ito. Hindi pa ako nakakain ng karne ng kuneho noon. Natumugon ang ating bida na hindi tayo makakakyat sa loob ng 3 araw na walang laman ang tiyan. Na makikita ang muka ni Secretary Cho na pinagpapawisan na sinabi pa ng ating bida na dapat kang kumain ng mabuti kung ayaw mong mahimatay bago tayo makarating doon. Na napasabi naman sa isip si Secretary Cho na itong batang ito. Paano siya nagkakaroon ng ganitong survival skills? Narinig ko na natututo ang mga kabataan ngayon mula sa YouTube. Talagang kapaki-pakinabang ba ang YouTube? Makikita ang kuneho na sinabi pa ni Secretary Cho na buwisit. Pero kailangan kong kainin ito kung ayaw kong mamatay. Sinabi pa nito na makikita ang kabundukan na pasensya na, maliit na kuneho. Pakiusap, patawarin mo ako. At sumapit na ang umaga. Na makikita na naglalakad ang mga lalaking ito. Na sinasabi ng matandang ito habang nakatingin sa kanila ang bata na dito daw ang daan. Ito pala ay sina Lucci na sinasabi na napakaganda talagang magkaroon ng lokal na gabay. Ano sa tingin nyo, mga kasama? Natumugon ang lalaking ito na sinabi na boss. Hindi mo ba naiisip na sobrang relax mo? Narinig ko na ang target ay isang marshal. Ito pala ay ang Jungmo Group assassin na si Skewer. Na sinabi pa nito na natatakot ka rin, meatball, di ba? Na ibinuka ang palad na ang nakasulat ay tama. Na ito ang Jungmo Group assassin na si Meatball. Na sinabi naman ni Liu Chi na paano yun mukha ng takot. Sandali, talagang namamawis siya ng kaunti. Na tumingin sa kanya ang dalawa na sinasabi pa nito na mga tanga. Ang marshals daw ay tao pa rin. Ilagay ang bala sa kanilang ulo at matutunaw sila gaya ng lahat ng iba. At iyan ang dahilan kung bakit dinala ko kayo sa akin. Kaya mag-relax kayo at huwag magkamali.
Na makikita ang dalawa na nag-aalala pa rin na sinabi ni Skewer na okay boss. Na biglang may nakita ang bata na napasabi na tumingin daw sila doon. Na makikita ang ginawa nilang apoy sa kuweba. Na ang mga ito ay lumapit. Na hinawakan ni Skewer ang abo na sinabi na mukhang may dalawang tao. At mukhang umalis sila hindi pa magtagal. Dagdag pa niya na dapat ba tayong humabol sa kanila ngayon? Na nakatingin lang si Liu Qi habang tinatawag siya ni Skewer. At humawak sa liig na sinabi na buwisit. Nahanap na natin sila. Hindi pa ako handang harapin ito. Na napasabi sa kanya si Skewer na huwag mong sabihin sa akin na ikaw ay natatakot din. Na makikita silang tatlo na sinabi sa kanila ni Liu Qi na hindi mo nakita kung paano lumipad yung lalaking yon. Siyempre natatakot ako. Siya ay isang ganap na halimaw. Na ibinukang muli ang palad ni Meatball na ang nakasulat ay negative. Na sinabi naman ni Skewer na yari na daw talaga sila ngayon. Papatayin tayo ni Sis. Na sinabi sa kanila ng matanda na kanilang gabay na nakahanda na daw ba silang magpatuloy. Kung oo, inirerekomenda kong itigil na. Na sinabi pa ng matanda na sa kabila nito ay teritoryo ng espiritu ng bundok. Kapag ikaw ay tumapak sa kanyang teritoryo, kukunin ng espiritu ng bundok ang iyong buhay bilang parusa. Na lumapit sa kanya si Liu Qi na sinabi na espiritu ng bundok. Ito ba ay palayaw para sa isang oso o kung ano paman? Na sinabi sa kanya ng matanda na hindi ko alam. Walang sino man ang nakabalik ng buhay pagkatapos makatagpo ng espiritu ng bundok. Na sinabi pa niya habang makikita ang bata na pero tuwing taon may mga banyagang pumapasok doon na nagiging mga patay na katawan. Na sinabing muli sa kanya ni Liu Qi na talaga daw ba? Isang mauntain spirit. Nang umiti ito ng kakaiba na sinabi na kung ganun. Na ikinatakot ito ng bata nang makita siya. Na sinasabi pa nito habang ang isang daliri ay nasa bibig na kung totoong yan. Baka maging medyo kawili-wili ang mga bagay. At pagkatapos ay makikita ang isang tao na walang saplot ang paa. Na makikita ang anino nito na naglalakad. At ito ay lumingon na parang isang sinaunang tao sa kanyang pananamit. At dito na po nagtatapos ang ika-23 kabanata.